I actually don't know how to kiss. Tanging sumak lang ang alam ko pero parang nahawa agad ako sa pagka-expert ng kanyang labi. Napakagaling niyang humalik. He passionately kissed me. His eyes closed as he kissed me. Pumikit na rin ako habang sinasabayan ang bawat galaw ng kanyang labi. Ilang sandali pa inamalayan ko na lang ang paghiga ko sa malambot na kama. Habol namin ang aming hininga nang pakawalan namin ang labi ng isa't isa. And when I opened my eyes, our gaze met. Pero hindi ko inaasahan na bubungad sa akin ang mala-Adonis niyang muka. Naalis na pala niya ang kanyang maskara nang hindi ko namamalayan. And he was very handsome. Mas gwapo pa siya sa inaasahan ko. We both swallowed and I'm speechless. Nakatitig sa akin ang kanyang mapupungay na mga mata habang nakatukod ang kanyang dalawang siko sa magkabila kong uluhan. I could see the movement of his Adam's apple as he stared at me. May I know your name? His deep voice asked. Jessica Sevilla. Halos hindi ko marinig ang sarili kong boses dahil sa sobrang hina. How about you? What's your name? Ilang sandali niya pa akong tinitigan bago niya ako sinagot. Lucas, at your service, my lady. Then he finally sucked my lips. He kissed me hungrily and desperately. His mouth was hot, ravenous, intoxicating, and his kiss made me feel high. I welcomed the exploration of his wet tongue in my mouth. Nang magising ako kinabukasan ay nagulat pa ako nang makita ang katabi kong lalaki na mahimbing pa ang tulog habang nakataob at nakayapos ang isang braso sa tiyan ko. Oh my God! Did I just keep my virginity to him? Sandaling umawang ang labi ko. Tom, I thought it was just a dream. Totoo pala talaga. Gusto kong maiyak. I cheated. Oh my God! I cheated. Damn it. Langyang alak na yun. Parang gusto ko tuloy sabunutan ang sarili ko. Ano tong nagawa ko? Hindi ito maaari. Maingat ko nang inalis ang braso nito sa tiyan ko at bumaba na ng kama. Hindi ko mapigilan ang mapanguwi. Parang binugbog ang gitnang bahagi ng hita ko. Medyo kumikirot. Nagmamadali ko ng dinampot ang kasuotan kong nagkalat sa sahig. Para akong nataranta habang nagbibihis. Panay ang tingin sa lalaki sa takot na baka magising ito. Nang mapatingin ako sa wristwatch ko ay 4:58 AM na pala. Ibig sabihin ay umaga na. Shit, matapos magbihis ay hindi na ako nag-abala pang ayusin ang magulo kong buhok at lumabas na ng kwarto. Pero paglabas ko ay agad na bumungad sa akin ang katahimikan. Wala ng mga tao sa loob ng club. Napahinto ako sa pagpihit sa pinto at mabilis na napabaling ang tingin sa taong tumikim. May dalawa pa palang lalaki ang nasa bar counter. Nakaupo ang isa sa stool bar at umiinom pa. Habang ang isa naman ay hawak ang isang white towel at nagpupunas ng mga wine glass. And Tom, nakangising aso silang dalawa sa akin. Miss, huwag mo naman takasan si Lucas porke tulog pa. Wait, tulog pa nga ba? Malamang bro, tulog pa yun. Alam mo naman tulog mantika yun lalo na kapag nakainom. Baka nagpapantasya pa yun sa panaginip. Baka trip niya ay nagmamaneho pa din siya. And they laugh. Parang pinamulahan naman ako sa hiya. Feeling ko ay ako ang kanilang pinagtatawanan. Well, parang ako naman talaga dahil ako lang naman ang naging kasama ng lalaking iyon sa kama buong magdamag. Shut up, idiots! I shouted at them. Medyo napiko na kasi ako. Napahinto naman silang dalawa sa pagtawa at hindi makapaniwalang napatingin ulit sa akin. Pero mabilis na akong tumakbo palabas ng club. Pagkapasok ko sa loob ng kotse ay mabilis ko na itong pinatakbo, papaalis. Pero nang malayo na ang natakbo ng kotse ko ay siya namang pagpreno ko nang may ma-realize. Mabilis akong napakapa sa katawan ko. And shit, wala pala akong suot na bra at panty. Naiwan ko sa kwartong iyon. Sa pagmamadali ko ay diretsyong dress pa lang ang sinuot ko. Ay, nakakainis ang katangahan mo, Jessica. Napahagod na lang ako sa sarili kong buhok. Gusto kong bumalik sa club na iyon para kunin ang panta at bra kong naiwan. Pero baka magising na ang cowboy na iyon. Kung maaari ayoko nang makita pa siyang muli. Malakas ako napabugan ng hangin at muli nang pinatakbo ang aking sasakyan. Makalipas ang mahigit 30 minutes na pagmamaneho, ay sa wakas pumasok na rin ang kotse ko sa automatic na gate ng bahay namin. Pero muli ako napapreno nang makita ang kotse ni Sandro na nakapark na sa garahe.
Ibig sabihin ay dumating na siya mula sa kanyang pambababae. Bigla naman akong kinabahan at agad na napatingin sa aking sarili. Marahas akong umiling. No, hindi niya pwedeng makita na ganito ang itsura ko. Kaya naman muli kong pinatras ang sakyan at mabilis na pinatakbo palayo. Ngayon ay patas na kaming dalawa. Pero bakit ganito? Nakukonsensya pa rin ako. Nagsisisi sa nagawa ko. Tom, I cheated on him. Pero hindi naman mangyayari ito kung hindi dahil sa kanya. Siya ang nagsimula nito. I hate you, Sandro. I sobbed. Napapunas na lang ako sa dumaloy na luha sa pisngi ko at binilisan na ang pagmamaneho. Namalayan ko na lang ang sarili ko na nakahinto na sa harap ng saradong restaurant na pag-aari ng kaibigan kong si Alvin. I know he's a man. Dapat ay sa kaibigan kong babae ako lumapit sa sitwasyon ko ngayon. Pero si Alvin lang kasi ang hindi mabusisi. Siya yung klase ng kaibigan na hindi ka kukulitin. Unless magkwento ka sa kanya kung anong problema mo. Saka kanya papayuhan at dadamayan ng konti. Ganong klase siyang kaibigan. Tahimik pero komportableng kasama. Hindi talaga ako pwedeng lumapit sa mga female friends ko ngayon. Siguradong mag-iingay ang mga iyon at magtataka sa akin. Paulanan pa ako ng mga katanungan. Siguradong mabubuking pa ako kung sakali. I'm not a good lawyer pa naman lalo na kapag galit. Minsan hindi ko kayang itago ang emosyon ko. At kung sakaling mabubuking ako ay baka sugurin nila si Sandro. At kung mangyari iyon ay hindi malabong malalaman ni Lolo ang lahat. Ayoko namang mangyari iyon. Ayoko ma-stress si Lolo nang dahil sa akin. Malaki pa naman ang tiwala niya kay Sandro. Mabilis kong kinuha ang phone ko at agad na tumipa ng mensahe. Parang nanginig pa ang mga kamay ko dahil sa totoo lang ay hindi pa rin ako makapaniwala na ibinigay ko ng ganon-ganon na lang ang iniingatan kong pagkababae sa isang lalaking hindi ko naman kilala at talagang sa callboy pa. Damn it. Nakakahiya kapag malaman ito ng mga friends ko at malaking kahihiyan din kay Lolo at kasiraan ito sa kumpanya. To Alvin. Hi, dear Alvin. I'm here outside your restaurant. Please come here. Magdala ka ng brat panty. Bilisan mo. Wala pa 5 minuto ay nag-reply na ito. And Tom, only question marks. And he texted again. Wrong send? Hindi ko mapigilan ang mapairap. Sumilip ka at makikita mo sa sakin ko. Okay, but Tom, I'm a man. Saan naman ako kukuha ng brat panty? Pinagtitripan mo ba ako? Napakamot tala ako sa ulo. Tom, ano ka ba? I'm serious. Siguro naman may mga babae kang stop dyan. Manghiram ka muna sa kanila. Pero kung nahihiya ka, siguro magnakaw ka nilang muna sa closet nila. What? The heck? Are you dumb serious? Anin mo ba kasi? Malamang susuotin. Alangan namang kainin ko. I still don't understand. Imposible namang naubusan ka. I hate you. Sabi ng seryoso ako eh. Kailangan ko ng broad panther right now. As in ngayon na talaga. Ngayon na Alvin. Ngayon na. Hindi na ito nakareply pa sa akin. So I text him again. I'm still waiting. Bilisan mo na please. I swear, magtatampo talaga ako sa'yo kapag hindi mo ko dinalan dito ng broad panty. With crying emoji. Akala ko hindi na ako lalabasin nang hindi pa rin ito nag-reply. Pero wala pang 10 minuto ay bumukas na ang pinto ng restaurant at lumabas na lalaking nakasuot ng chef uniform na parang nakasimangot pa habang bitbit ang isang block paper bag. Napangiti na ako ng tuluyan. Sabi na nga ba hindi niya rin talaga ako matitiis. Mabilis ko nang ibinaba ng konti ang bintana ng kotse at inilabas ang isa kong kamay. Agad naman tumakbo si Alvin papalapit sa sasakyan ko at binigay na sa kamay ko ang dala nitong paper bag. Pagkakuha ko sa paper bag ay agad ko ring sinara ang bintana ng kotse ko at nagmamadali nang sinuot ang broad panty na kanyang dala. Medyo malaki ng konti sa akin pero okay naman. Pati pabango ng callboy na iyon ay parang dumikit na sa katawan ko. Pero in fairness, sobrang bango. Napaka-manly. Parang amoy mamahalin. Matapos magbihis ay binaba ko muli ang bintana ng kotse at pinalaki na ang pagbukas nito. Thank you, Alvin baby. Don't worry. Isasauli ko na lang ito bukas. Sige na, aalis na. No, huwag ka muna umalis. Mabilis nito pinasok ang isang braso sa bintana ng sakyan ko para pigilan ako sa pag-alis. Literal na napataas ang kilay ko. Oh, bakit? May kailangan ka pa? Ano kaya kung kumain ka muna bago umalis? Ipaghahanda kita ng paborito mong pagkain. Tama-tama, mga luto na sila. Sa narinig ay unti-unti namang sumilay ang ngiti sa labi ko. Parang nakakaramdam na nga rin ako ng gutom.
Pinatay ko na ang makina ng sasakyan ko. Sige, sabi mo yan ha. Tamang-tama lang dahil hindi pa ako kumakain. Oo nga pala, mula kagabi pa pala akong walang kain. Napangiti naman si Alvin at agad akong inakbayan pagkababa ko. Let's go inside. Pagkapasok namin sa loob ng kanyang restaurant ay ipinagilan niya pa ako ng upuan at saglit na pinahintay. Wala pang 30 minutes ang tinagal at nakahain na ang mga pagkain sa harap ko. Ossobuco, moussaka, Neapolitan pizza, steak piobre, paella, and poutine. And may 2 klase pa ng dessert, mochi and creams. May isang baso din ng macchiato coffee. Natakam tuloy ako bigla sa amoy palang at itsura ng pagkain. Ang sarap. But seriously? Sobrang dami naman yata. Ano to, dinner? Ang aga-aga pa tapos ito talagang inihain mo sa akin? Hindi kaya tataba ako dito? Alvin rolled his eyes. Wala naman ako sinabing ubusin mo lahat yan. Kainin mo lang kung anong gusto mo at kung hanggang saan lang ang kaya ng tiyan mo. Napanguso naman ako. Okay. Ang mas mabuti pa siguro ay sabihan mo na lang ako. Sure. Mabilis na ako naglagay ng mga pagkain sa plato ko at excited na dinampot ang kubyertos pagkatapos. Pero nang akmang susubo na ako ng pagkain ay siya naman pagtunog ng phone ko. Kaya naman hindi na muna ako sumubo ng pagkain at ibinaba muna ang kutsara. Mabilis kong dinampot ang cellphone ko. Sandali ako natigilan nang makitang si Sandro ang tumatawag. Who's calling you? Alvin asked. Para naman ako natauhan at mabilis na nireject ang call. Si Hailey ang tumawag. I'm sure kukulitin na naman ako noon na sumama sa kanyang vacation, papuntang Greece, next week. I lied, and my best friend Alvin just shrugged. Mukhang naniwala naman. Inumpisahan na namin kumain. Sumubo na lang ako ng sumubo ng pagkain na parang doon na lang ibinubuhos ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Kahit masarap ang pagkain ay hindi ko nanalasahan pa. Basta pinagluluno ko na lang. Hey, dahan-dahan lang. Saway sa akin ni Alvin, but I didn't listen to him. Gusto kong ibuhos lahat ng galit at inis ko sa pagkain. Nainis ako sa sarili ko. I hate myself dahil hindi ako nakapag-isip ng mabuti kapag nai-stress. Bagkus ay dinadaan ko sa alak ang problema ko. Kaya ayun tuloy, yun ang kinalabasan. Naging taksil ako tulad ng asawa ko. And I also hate myself dahil kasalanan ko rin kung bakit ko pinagdadaan na ganitong pasakit. Ako ang gusto na maikasal kami. Pero malay ko ba na may mahal pala siyang iba? Hindi naman niya sinabi nung hindi pa kami kinakasal. Di sana nalaman ko. At nang sa ganoon ay nakahingi ako ng payo sa mga kaibigan ko. Baka sakaling natauhan pa ako at hindi na nagpakasal pa sa kanya. But now it's too late. And I need to endure this pain until the end. Ayoko na magbigay pa ng stress kay Lolo. Sa kakasubo ko ng pagkain ay bigla na lang bumara sa lalamunan ko. Buti na lang ay mabilis akong inabutan ni Alvin ng tubig at agad na tumayo sa likuran. Ayan kasi, sabi ng dahan-dahan lang. Sermon ito sa akin habang marahan na hinahaplos ang likod ko dahil sa aking pag-ubo matapos lumagok ng tubig. Napahampas naman ako sa akin dibdib hanggang sa hindi ko napigilan ang emosyon ko at kumawala na ang mahinang hikbi sa akin. Di nagtagal ay lumakas na ang pag-iyak ko. What the? Why are you crying? Masakit ba lalamunan mo? Masakit ang dibdib mo? Nataranta si Alvin sa bigla kong pag-iyak. Oo, masakit ang dibdib ko. Sobrang sakit, Alvin. Napakasakit. Para na akong mamamatay. Mabilis ko sagot kasabay ng aking pag-iyak ay ang paghampas sa bandang dibdib ko. Gia, pakikuha ng susi ng kotse ko sa kwarto. Dalian mo. Utos ni Alvin sa isa niyang staff na kasalukuyan nagpupunas ng mga table gamit ang puting towel. Yes, sir. Patakbo naman ito umalis para kunin ang nasabing susi. Hold on. Dadalhin kita sa ospital. Kaya mo pa bang huminga? Patuloy pa rin ang paghaplos ng kaibigan ko sa likod ko habang panay ang silip sa mukha ko. Kaya ko pa namang huminga. Kaya lang ang sikip ng dibdib ko. Sabihin mo nga sa akin, Alvin. Pangit ba ako? May mali ba sa sarili ko? Does it hurt to love me? Garal-galambos kung tanong habang patuloy ang pag-iyak. Napahinto naman sa Alvin sa paghagod sa likod ko at napabalik sa kanyang upuan. Tinignan niya ako na tila hindi makapaniwala. He looked at me seriously. Nabulunan ka ba talaga o hindi? Oo, nabulunan ako. I nodded as tears flowed down my cheek. Nabulunan ako ng maling pag-ibig, Alvin.
mas lalong lumakas ang iyak ko. Please answer me. Sabihin mo sa akin kung anong mali ko. Bakit napakahirap kong mahalin? Mukha ba akong halimaw, ha? Pangit ba ugali ko? Pero mabait naman ako, di ba? Pero bakit ganun? Bakit hindi niya ako kayang mahalin? Bakit? I shouted, and my best friend Alvin closed his eyes for a moment. Damn it. He sighed and looked up again. Sino ba yung nagsabi sa'yo na mahirap kang mahalin? Ipakilala mo sa akin at uupakan ko. Tila napipiko na sa akin ang kaibigan ko. Sino? Ha? Yung asawa mo ba? Para naman ako natauhan nang mabanggit nito ang salitang asawa. Shit, mabilis kong pinunasan ng luha sa pisngi ko gamit ang aking palad at pinilit na tumawa. Sa kaibigan ko na ngayon ay salubong na mga kilay dahil sa sobrang pagkaseryoso. Sabihin mo nga sa akin, inaway ka ba ng asawa mo? I swallowed and bit my lip. Damn it, I need to act. Oh, Alvin, paniwalang-paniwala ka talaga sa iyak ko. And I laugh. Buti na lang napilit kong tumawa ang sarili ko. Pinagsasabi mo? You still look serious. Pinagloloko mo ba ako? Shit, ano ba itong pinaggagawa ko? Mabibisto pa ako ng kaibigan ko. Ano kasi Alvin, baby? Bala ko sana mag-audition mamaya. Gusto ko maging artista. Lang yung dahilan. Artista? Yes, you heard it right. Mag-aartista ako. So ano, okay ba ang acting ko? Napabungis-ngis pa ako ng konti. Pero nabahala ako nang muling tumayo ang kaibigan ko at lumapit sa akin. Saningot-singot na ako. Hanggang sa napabugan na lang ito matapos akong amuyin. Tom, Cheska, are you drunk? Amoy alak ka pa? Kasi isang lasinggera magiging role ko sana. Kaya uminom na rin ako ng konting alak bago mag-audition. Para naman magmukhang totoo. Hindi ko mapigilan ang mapanguwi. Shit, buti na lang parang gumagaling ang bibig ko ngayon sa pagsisinungalin. Napailing-iling naman sa akin sa Alvin. Hanggang sa bigla na lang nitong kinuha ang phone ko at kinalikot. Hey, anong ginagawa mo? Sino yung tinatawagan mo? Napatayo ako at pilit na inaagaw ang phone pero agad nitong pinigilan ang kamay ko para hindi ko makuha ito sa kanya. Come here to my restaurant. Sunduin mo itong asawa mo na parang malapit ng mabaliw. Umawang ang labi ko sa narinig at malakas na hinablot ang phone ko sa kanyang kamay. Pagtingin ko sa pangalan ng kanyang tinawagan ay ganoon na lang ang paglaki ng mga mata ko nang makita ang pangalan ng asawa ko. Mabilis ko na itong binabaan at muling tumingin sa kaibigan ko. Nakakinis ka, Alvin! I hate you! Napapapadyak na lang ako sa inis at tumayo na para sana umalis na. Pero mabilis na pinigilan ng kaibigan ko ang isa kong braso. Dito ka muna. Hintayin mo ang asawa mo. No! Bitiwan mong kamay ko. Uuwi na ako. Umamin ka nga sa akin. May pinag-awayan ba kayo ni Sandro? Hindi Wala kaming pinag-awayan. Hindi niya lang kasi alam na bala ko mag-audition. I didn't tell him. Sasabihin ko pa lang sana kung sakaling matanggap ako. Alvin's eyebrows furrowed. At kailan ka pa nagka-interest maging artista? At isa pa, kung tutuusin na hindi mo na kailangan pa mag-audition. Isang sabi mo lang sa lolo mo ay siguradong pasukan na agad. Ano ka ba? Mas gusto ko maging patas. Gusto ko makapasok sa pag-aartista nang hindi gumagamit ng connection. Alvin sighed and stood up. Ihahatid na nga lang kita. No need, Alvin. I'm not drunk. Mabilis ko itinulak ito sa dibdib na muli nito ay kinaupo. Kayang-kaya ko naman magbaneho. Like what I've said, konti lang ang ininom ko para lang mga moy alak ako ng konti. Then magmukhang realistic ang pag-audition ko. So kung pwede, bitiwan mo ng kamay ko para makauwi na ako. Baka hinihintay na ako ng asawa ko. Mamaya mag-alala pa yun. As if. Wala nang nagawa ang kaibigan ko kundi bitawan ng braso ko. Okay, go. Mag-iingat ka sa pagmamaneho. Napangiti naman ako. Thanks for the food, Alvin. Love you. I gave him a goodbye kiss on the cheek. Kumuway pa ako bago lumabas sa kanyang restaurant. Muli na ako sumakay sa kotse ko at pinatakbo na itong paalis. Pagdating ko sa bahay ay wala na ang sakyan ni Sandro na siyang lubos kong pinagpasalamat. Dumiretso na lang ako sa kwarto at naligo sa loob ng bathroom. Halos mapudpud ang sabon sa kakukudkud ko sa katawan ko nang paulit-ulit. Para lang maalis sa mga kiss marks pero nandoon pa rin. Langyang lalaking iyon. Halos buong leg ko patungo sa bandang dibdib at iyan ay may mga marka ng kanyang halik. At talagang pulang-pula. Nang silipin ko ang hita ko ay meron din. Damn it.
Hindi nala ako tumingin sa salamin at mabilis na tinapos ang pagligo. Tapos ang puting towel at hawak ang isa pang towel na ipinupuna sa aking basang buhok ay lumabas na ako ng bathroom. Where have you been? Muntik na ako mapatalon sa gulat nang bigla na lang bumungad sa akin si Sandro na parang kanina pa hinihintay ang paglabas ko. Para akong nataranta na mabilis na itinakip sa ulo ko ang hawak kong towel para hindi nito makita ang mga pulang marka sa leeg at dibdib ko. Ano naman pakimo kung saan ako galing? Mabilis na ako naglakad palapit sa pinto ng dressing room para sana pumasok pero nang akmang pipihitin ko na ang doorknob, ayos siya naman pagpigil ni Sandro sa braso ko. Kapag tinatanong kita, sumagot ka. Saan ka sabi galing? Ba't wala ka rito sa bahay kagabi? Saan ka nagpunta? Saan ka natulog? Hindi ko mapigil ang mapalunok sa kanyang sunod-sunod na tanong. Teka, paano niyo nalaman na umalis ako ng bahay kagabi? Sa pagkakaalam ko'y umalis din siya para puntahan ang babae niya. At isa pa, sabi niya kinabukasan pa ang uwi niya. But how did he know? Umuwi kaya siya kagabi? Let me go. Kailangan ko pa magbihis. Malakas ko ipiniksi ang kanyang braso. Napabitaw naman ito kaya mabilis ko nang binuksan ang pinto ng dressing room ko. Doon ba sa kaibigan mong lalaki na tumawag sa akin kanina, ha? Doon ka ba natulog sa kanya? Sumagot ka, Cheska. Nagulat ako sa kanyang malakas na boses. Hindi ko inaasahan pero imbes na sumagot, ay mabilis na akong pumasok sa aking dressing room at agad na sinara ang pinto at nilak ito. Gumalaw pa ang doorknob na parang pinipilit niyang buksan mula sa labas. Para naman ako nahapo at wala sa sariling napakapa sa sarili kong dibdib. Kinabahan ako ng sobra. Nagmamadali na ako nagbihis. Isang turtleneck na damit na lang ang napili ko suotin para takpan ang mga pulang marka sa leeg ko. Matapos magbihis ay agad din ako lumabas ng dressing room at paglabas ko ay bumungad pa rin sa akin si Sandro na napakaseryoso na ng muka. Saan ka natulog kagabi? Sasagutin mo ang tanong ko o tatawagan ko ang lolo mo para doon na lang itanong sa kanya? I look at him directly into his eyes. At bakit mo naman naisip na sa bahay ako na lalaki nakitulog? I'm not like you, Sandro. Magkaiba tayo. Nakakapagtaka lang kung makatanong ka para namang nag-aalala ka sa akin. Pero sige, sasagutin na kita. Sa hotel ako nagpalipas ng gabi. So ano, okay na ba ang sagot ko? Tulak-tulak ko ang card habang lumilibot dito sa loob ng supermarket kasama ng kaibigan kong si Bea. Nagpasama ako ngayon sa kanyang mag-grocery dahil gusto kong ipagluto ang asawa ko at dalhan ng lunch sa kanyang opisina. It's been 5 days at sa loob na lumipas na 5 araw ay parang nag-iba na ng konti si Sandro. Hindi na nito binabanggit ang pangalan ng kanyang ex-girlfriend. Hindi na umaalis sa gabi. Sinasabayan na rin ako sa pagkain at tinatabihan sa pagtulog. Yun nga lang, ay medyo malamig pa rin ang kanyang pakikitungo. Nag-uusap lang kami kapag may kailangang pag-usapan. Pero kapag wala, then awkward moment. Silent ulit na parang hindi mag-asawa. Pero okay na rin yun. At least hindi na niya binabanggit pa ang kanyang babae. And I'm happy about it. I will try my best to fix our marriage. Nagkamali man siya, nagkamali din naman ako. So patas lang kami. And pass is pass. Kaya naman ngayon ay susubukan ko ulit maging best wife sa kanya. And sana this time ay ma-appreciate na niya ang effort ko. At sana'y magkamabutihan na kami. Kalimutan na lang ang mga nakaraan at intindihin ang kasalukuyan. Kasi ganoon naman dapat. Walang perpekto sa mundo. We're just human. Ang lahat ng tao ay nagkakamali. Puno na ang cart natin, Jessica. Siguro naman ay nabili mo na lahat ng mga kakailanganin mo sa pagluluto. Yes. Pwede na to. Let's go, bayaran na natin para makauwi na tayo at makapagluto. Malapit na palang magtanghali. My best friend, Bea, rolled her eyes. Ang aga kayo natin pumunta rito. O siya, mauna ka na at hintayin na lang ako sa parking lot. Kailangan ko pa mag-CR. Mula kanina ko pa tinitiis itong sakit ng tiyan ko pero hindi ko na talaga kaya. Napatakbo na itong paalis. Napailing na lang ako at hinila na ang cart papunta sa cashier. Matapos magbayad ay pinapasok ko na lang sa clerk ang mga groceries sa loob ng sakyan at hinihintay na lang ang kaibigan ko. Nang mapatingin ako sa aking suot na wristwatch ay 9:57 AM na pala. Ibig sabihin ay konti na lang ang oras ko para magluto. Kaya naman naisip kong tawagan na lang sa Sandro. 2 ring pa lang ay sinagot na nito agad. Sandro? Hindi ko mapigilan ang mapangiti nang marinig ang kanyang boses. Ano kasi? Gusto ko lang sabihin na huwag ka muna mag-lunch hanggat hindi ako dumarating dyan. Bala ko kasi ipagluto ka ngayon ng lunch. Okay, I'll wait for you. Hindi ako kakain hanggat wala ka. Hihintayin ko ang pagdating mo.
My smile widened. Sige, I love you. Hindi ko na hinintay pa ang kanyang sagot at mabilis na ibinaba ang phone. Napakagatlabi na lang ako dahil sa pag I love you ko. Ako ay nagsabi pero ako rin naman ang kinilig. Nakakainis ka talaga, Sylph. Napapailing kong sambit at sumilip sa labas. Wala pa rin ang kaibigan ko. Ay, ang tagal naman ng bruhang yun. At dahil nainip na rin ako sa kakahintay, itinawagan ko na lang ang number ni Bea. Pero ring lang ng ring at hindi naman ito sinasagot. Kaya naisip kong bumaba na lang ng sakyan para puntahan na lang ito. Pero hindi pa ako nakakalimang hakbang palayo sa akin sa sakyan nang bigla na lang may humawak sa akin braso dahilan para mapatigil ako sa paglalakad. I thought it was my best friend Bea who grabbed my arm. Ano ka ba naman, babae ka? Ang tagal mo namang... Pero imbis na mukha ng kaibigan ko ay napamaang na lang ako nang paglingon ko ay bumungad sa akin ang gwapong mukha ng isang lalaki. I blink. Baka namalikmata lang ako. Pero nakatatlong kurap na ako ay ganoong pa rin mukha nakikita ko. Namalayan ko na lang ang sarili ko na pinasadahan na ito ng tingin. Just wow. He was wearing a black business suit. And he was very neat. I was looking for you. Akalain mong dito lang pala kita makikita. And he smiled. Finally, we met again, my lady. Para naman ako natauhan nang maramdaman ang pag-aplos ng kanyang kamay sa pisngi ko. Shit. Excuse me? Malakas ko nang inagaw ang braso kong hawak nito. Hindi kita kilala, no? Agad ko itong tinalikuran para sana umalis na pero mabilis nitong nahuli muli ang braso ko at hinarangan na ako. His eyebrows raised. Of course, you know me. Ang galing mong tumakas eh. Hindi mo malang binayaran ng serbisyo ko nung gabing yun. What? Serbisyo niya? Sinisingil ba ako ng lalaking ito? I'm sorry, but I don't understand what you're talking about. Bitiwan mo ng braso ko kung ayaw mong idebanda kita ng sexual harassment. I struggled, pero mas lalo nitong hinigpitan ng paghawak sa braso ko. Wow, at talagang ikaw pang may balak magdemanda matapos mo kung hindi bayaran? Ibang klase ka rin ha? Samantala ayabang mo nung gabing iyon. Sabi mo pa nga, titriplihin mo ang bayad pero sana 20 pesos lang wala ka? He sarcastically said. Napabuga naman ako sa hangin at malakas na piniksa ang braso nito. Wala nga sabi akong alam dyan sa mga pinagsabi mo. Baka nagkakamali ka lang na... No, it's you. Hindi ako maaari magkamali. Ikaw na ikaw yun. Lang yung lalakang ito. Baka maabutan pa ni Bea. Siguradong malalagot ako. Hindi nga sabi ako. Umalis ka na nga. I pushed him hard. Pero nagulat tala ako nang mabilis nitong hinuli ang kamay ko at mahigpit na hinuwakan. Fine. Pumunta na lang tayo ng police station at doon kita sisingilin. Idadamanda na lang kita dahil hindi ka nagbabayad ng tama. Literal na nalaki ang mga mata ko sa narinig. No. Oo na. Babayaran na kita. I stopped him and his smirk. Tumigil na sa paghila sa akin at muling humarap. Naglahad ng kamay. Hindi ko naman mapigilan ang mapairap. Follow me. Doon tayo sa kotse ko at baka may makakita pa sa atin dito. Kung ano pa isipin. Okay. Parang umangal pa pero sumunod naman. Pagkapasok namin sa loob ng sakyan ay agad ko itong pinaandar. Sakto namang nakasalubong ko si Bea. Kitang-kita ko pa ang paghabol nito at ang pagtawag sa pangalan ko pero mas lalo kong pinabilis ang pagmamaneho ko. Napabuga na lang ako sa hangin nang tuluyan ang nakalayo at hindi ko na natanaw pa ang kaibigan ko. Pero siya namang pag-ring ng phone ko. She's calling kaya naman inihinto ko muna ang sakyan sa tabi ng kalsada. Huwag ka magsasalita. Babala ko sa lalaki bago sinagot ang phone call ng kaibigan ko. Jessica, ano ba? Bakit mo ko iniwan? Come back here. Hurry up. I'm sorry, Besh. May importante lang akong pinuntahan saglit. Don't worry. Pabalik din ako in 10 minutes. Just wait for me there, okay? Hindi ko na hinintay pang sumagot ang kaibigan ko at binabaan ko na ito bago humarap sa lalaki na nakatitig lang sa akin habang may munting ngiti sa labi. How much? 60,000, right? Ang cute mo palang mataranta. Sagot nito, imbis na pansinin ang tanong ko. What? Cute? Akala siguro na lalaking to magpapauto ako sa kanya. Of course, matagal ko nang alam that I'm cute. Malaka at malinaw sa labas sa kwarto ko, no? I said sarcastically and rolled my eyes before opening my wallet. Naglabas na ako ng tigi 1,000 at binilang hanggang sa umabot ng 60,000. Buti na lang talaga ay nakapaglagay ako ng cash sa wallet ko. And good thing, umabot naman ng 60,000. Oh, ito. Tanggapin mo at huwag ka na magpapakita pa sa akin. Kung sakaling magtagpo man ang landas natin sa susunod, don't look at me.
Magpanggap kang hindi mo ako kilala. Napatangutang mo naman ito at tinignan ng pera sa kamay ko. I'm sorry, but that is too much. 20 pesos lang dapat kasi yun. Yun naman ang nasa usapan natin bago tayo... Shut up. Just accept this money and get out. Pansin ko ang bahagyang pag-awang ng kanyang labi pero unti-unti ding napalitan ng munting ngiti. Ang taray mo pala, miss. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ako lalabas dito sa kotse mo hanggat hindi benta ang binibigay mo sa akin. Tila hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Seriously? Ako ba'y pinaglololo ko ng lalaking ito? As if naman hindi ko alam na mukhang pera siya. I know, gusto niyang dagdagan ko. Yun ang punto ng sinasabi niyang 20. Gusto niya pa yata magdagdag ako ng 20,000.